Pagpasok sa Murim. Tinanong ni Jin Taekyung, gaano nakatagal akong natutulog? Tugon ni Wipeng, 5 araw ka nang walang malay. Dahil nasa kritikal na kalagayan ka, sinabi ng punong manggagamot na malamang hindi ka na makakarating sa susunod na araw. Pagkatapos marinig ang mga salitang iyon, lubos na nagalit ang aking Ginoo. Kung hindi ako naroon para pigilan siya, baka pinatay niya ang punong. Inayos ni Jin Taekyung ang kanyang buhok at sinabi, kaya, bukod doon, walang nangyaring malaki. Tugon ni Wipeng, hindi, maraming nangyari. Mayroon akong mabuting balita at mas mabuting balita. Alin ang gusto mong unang marinig? Sabi ni Jin Taekyung, ang mabuting balita muna. Patuloy ni Wipeng, ang mga nakaligtas mula sa rehiyon ng Shuzhou ay ligtas nang nakauwi. Mula sa iyong pangkat, 2 lang ang nasugatan, ngunit hindi ito nagbanta sa buhay. At tinanong ni Jin Taekyung, ang mga nakaligtas na bawi ninyo ba ang kanyang katawan? Sabi ni Wipeng, at nabigyan namin siya ng maayos na libing. Mukhang ulila siya, kaya wala kaming mga pamilyang maipapasa ang kanyang mga ari-arian. Natahimik si Jin Taekyung, at dagdag ni Wipeng, 3 binata, ang isang mandirigma sa sining ay hindi isang taong naghahanap ng Sa halip, ang isang mandirigma sa sining ay kailangang lumaban sa mga kaaway para patunayan ang kanilang pag-iral, kahit na ang kalaban na makasalubong nila ay mas malakas at pumatay sa kanila. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga nabubuhay ay kailangang alalahanin sila sa kanilang mga puso at dalhin sila sa lugar ng kanilang mga pangarap upang ang kanilang mga kamatayan ay hindi mawalan ng kabuluhan. Nagulat si Jin Taekyung. Habang nakabuka ang kanyang bibig, isinara niya ito at mumiti. Tumingin sa itaas, sinabi niya, sa lugar ng kanilang mga pangarap, nagtataka ako kung ano ang kanyang pangarap. Tugon ni Wipeng, gusto niyang maging ang pinakadakilang mandirigma sa ilalim ng langit. Bigla, umubo si Jin Taekyung. Puna ni Wipeng, magiging mahaba at brutal na paglalakbay iyon. Tugon ni Jin Taekyung, tama ka. Anong biro, haha. Sabi ni Wipeng, mukhang bumalik ka na sa iyong dating sarili. Pinasalamatan siya ni Jin Taekyung, salamat. Iwinasiwas ni Wipeng ang kanyang kamay. Huwag mong banggitin. Ngayon, sasabihin ko sa iyo ang mas mabuti. 2 araw na ang nakalilipas, nagsimula ang isang malaking labanan sa Hengshui. 100 eliteng mandirigma ng pangunahing pamilya ang lumaban laban sa 200 vanguard na mandirigma ng Mount Heng Sword Sect. Sa madaling salita, nakamit natin ang isang overwhelming na tagumpay. 30 lang ang nakaligtas at tumakas na mandirigma ng Mount Heng Sword Sect. Tumutugma iyon sa bilang ng mga nasugatan sa ating panig. Bagamat hindi namin naabutan si Li Seoguang, ang pinuno ng mababang pamilya ng Mount Heng Sword Sect, natalo namin ang 2 mandirigma na kilala bilang ang Twin Demons of Mount Heng na nasa ilalim ng kanyang utos. Tinanong ni Jin Taekyung, ikaw ba ibig kong sabihin, natalo ba ng punong elder sila? Tugon ni Wipeng, hindi, ang aking Ginoo at ako ang bawat isa sa kanila ang hinarap. Kung totoo ang sasabihin ko, hindi sila kalahating masama. Sa kasamaang palad, dahil ito ay isang laban na nangailangan na ilagay namin ang aming mga buhay sa alanganin, wala kaming ibang pagpipilian kundi patay. Naisip ni Jin Taekyung sa kanyang sarili, ang laban ko kay Jopil ay halos pumatay sa akin at siya ay lumaban sa isang mandirigma na may parehong espiritual na antas sa aking kalaban, at ano nang sabi niya? Hindi sila kalahating masama. Halimaw talaga ang taong ito. Inilapag ni Wipeng ang kanyang tasa ng tsaa at sinabi, sa anumang kaso humahanga ako. Nagulat si Jin Taekyung. Ha? Patuloy ni Wipeng, ang isang salita, isang sampal na si Jopil. Hindi kayang ipahayag ng mga salita kung gaano ako nagulat. Simpleng-simpleng, humahanga ako. Namula si Jin Taekyung at sinabi, haha, kahit papaano ay nagawa ko, pero sa tingin ko mas kahanga-hanga pa ang iyo at ng aking kapatid, hehehe. Pinutol ni Wipeng, gayunpaman, kung iisipin ko ang bilang ng mga pagkakataon na nagdulot ka ng gulo sa amin, patuloy pa rin kumukulo ang aking dugo. Nalito si Jin Taekyung. Ipinaliwanag ni Wipeng, walang sinumang inaasahan ang resulta. Ang 3 binata, na dating nagnanakaw ng pondo ng pamilya, at ginugol ang lahat sa isang bahay aliwan ang parehong taong natitisod sa mga kalye. Lubos na lasing ang taong laging dumudumi sa pangalan at karangalan ng pamilya ay magiging ganitong karangal at maaasahan na figura. Ako, si Wipeng, ay lubos na humahanga kahit na ayaw kong aminin.
Naisip ni Jin Taekyung sa kanyang sarili, kung gayon sumpain mo na lang ako, sa halip na maging passive-aggressive, lintik ka. Nagutal si Jin Taekyung, swerte lang ako. Dahil din bumaba ang bantay ni Jopil. Naisip niya, pabayaan ko na lang dahil mas mataas ang antas mo sa akin. Lintik. Sinagot ni Wipeng, hindi iyon ang kaso. Lahat ay purong pagkakaiba sa kasanayan. Ang pagkatalo dahil bumaba ang iyong bantay o dahil may lihim na armas ang kalaban ay mga palusot lamang. Kung iyon lang ang kinakailangan para matalo ang kilalang si Jopil, hindi niya kailanman kikitain ang titulong isang salita, isang sampal sa unang. Ang pinakamalakas lamang ang mabubuhay sa mundong ito ng murim. Sabi ni Jin Taekyung, tapos ibig sabihin mas malakas ako kay Jopil. Tama ang iniisip ko. Sumigaw si Wipeng, ano nang pinagsasabi mo? Maliwanag na mas malakas si Jopil sa'yo. Sa tingin mo ba biro ang isang mandirigma sa rurok na antas? Sapat ka lang na malakas para patayin si Jopil sa pamamagitan ng mga maruruming paraan. Naisip ni Jin Taekyung sa kanyang sarili, tigilan mo na ang pang-aasar, lintik ka. Sabi ni Wipeng, sa anumang paraan, ang tiyak ay ang Mount Hengsword Sect ay tumanggap ng mabigat na suntok mula sa insidenteng ito. Sabi ni Jin Taekyung, ipinapalagay ko dahil nawala nila ang tatlong mandirigma sa rurok na antas. Dagdag ni Wipeng, hindi lang iyon, mayroong isang bagay na nagdulot sa kanila ng mas malaking pagkawala kaysa sa nabanggit na dati. Tinanong ni Jin Taekyung, ano nang ibig mong sabihin? Sabi ni Wipeng, pumasok sa silid si Jin Wikyung at sinabi, na wala sa kanila ang kanilang katuwiran sa pagsisimula ng digmaang ito, dahil ang ikatlong binata ng pamilyang Jin ng Taiyuan ay sapat na malakas para hindi umaasa sa murang mga trik tulad ng lason. Tumayo si Wipeng at bumati sa kanya, pagbati, aking ginoo. Nagsimulang umiyak si Jin Wikyung, tumutulo ang sipon sa kanyang ilong, at sumigaw, tama, tama. Sa wakas ay dumating ako. Bigla na inis si Jin Taekyung at mumuni-muni, Tumakbo si Jin Wikyung patungo sa kanya, tinatawag, bunso. Sinubukang gumapang si Jin Taekyung palayo, sumisigaw, lumayo ka. Yakap na yakap ni Jin Wikyung si Jin Taekyung, at nag-angal si Taekyung sa sakit, Ako ay isang pasyente. Isang lintik na pasyente. Naisip niya sa kanyang sarili ng may desperasyon, pakiusap, iwan mo na lang ako. Sa ibang eksena, sa gabi, sinampal ng Blade of Blood na si Lee Cheon-baek ang kanyang anak, pinabagsak sa. Galit na, kahit na ikaw ang aking anak, tiyak na mapaparusahan ka sa pagdulot ng ating pagkatalo ngayon. Lumayas ka sa aking paningin agad. Tugon ng anak ng Blade of Blood na si Lee Cheon-baek, kayo ang bahala, ama. Tinawag ni Lee Cheon-baek ang kanyang mga tagasunod, lahat, makinig ng mabuti. Dahil sa digmaang ito, nawala natin ang 200 sa ating mga mandirigma, 2 mandirigma, at, sa rurok na antas, ang Twin Demons of Mount Heng. Ang mga pagkawalang ito ay nangyari dahil labis tayo nagtitiwala sa sarili at bumaba ang ating bantay. Kahit na bumili kayo ng mga bumabaybay mula sa black market o kumuha ng mga bandido mula sa ibang rehiyon, gawin ang lahat ng kinakailangan para makakuha ng higit pang mga sundalo. Kalimutan ang ating karangalan at reputasyon. Ang tanging mahalaga ngayon ay ang kapangyarihan. Kung matatalo tayo sa digmaang ito, hindi lang ang ating karangalan ang mawawala, kundi ang ating mga buhay rin. Mayroon kayong 4 na araw. Pagkatapos ng 4 na araw, muli nating atakehin ang pamilyang Jin ng Taiyuan. Sumigaw ang karamihan, ang inyong kagustuhan ay aming utos. Bumalik sa silid ni Jin Taekyung, nagsimula siyang mag-alis ng kanyang mga benda. Sinuri siya ng doktor, sumigaw, aba ito ay hindi pa narinig. Habang sinusuri ang katawan ni Jin Taekyung, patuloy ang doktor, sa aking 10 taon ng pagtatrabaho sa infirmary, ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganito. Naisip ni Jin Taekyung sa kanyang sarili, kaya, kahit ang pag-level up ay hindi nagbibigay ng ganap na paggaling. Mabuti, mahirap iwasan ang mga hinala kung magaling ako naman. Itinuro ng doktor ang katawan ni Jin Taekyung, puna, kahit na ang mga epekto ng paggaling ng 100-year ginseng ay itinuturing na banal, masyadong mabilis ang paggaling na ito. Nagmumuni-muni si Jin Taekyung sa kanyang sarili, 100-year ginseng. Isang matandang herbal ginseng na 100 taong gulang. Ano nang kinalaman nito sa akin, matandang geezer? Habang tinitigan niya ang doktor. Biglang naalala ng doktor, halos ko nakalimutan. Nawala ang iyong mga alaala kaya ang totoo mga 1 taon na ang nakalilipas, ang imbakan ng medicinal hall ay lubos na naubos.
Naisip ni Jin Taekyung nang may gulat, ang salot na nag-ubos ng imbakan ay ako. Patuloy ang doktor, lubos na nagalit ang punong manggagamot. Kahit na may pera, hindi madaling makakuha ng 100-year ginseng, gayunpaman kinonsumo mo ang isang espiritual na gamot na maaaring instant na taasan ang iyong internal na ki ng 20 taon. Naisip ni Jin Taekyung, taasan ang ki ng 20 taon? Kaya pala yon. Ang aking mahalagang 100-year ginseng. Hindi ako makapaniwalang kinonsumo ko iyon nang hindi man lang napapansin kung gaano ito kahalaga. Nauulol na ako. Hindi ko alam na ganoon pala kahalaga pero iyon lang ang magagawa ko sa sitwasyon. Pinatatag siya ng doktor, halos magaling ka na kaya hindi ka dapat magkaroon ng anumang issue sa ngayon. Aalis na ako. Si Jin Taekyung, napapaluha, ay nagluluksa sa kanyang sarili, sayang. Talagang sayang. Maya-maya, mas naging masaya si Jin Taekyung habang tinitingnan ang kanyang level up na status. Sumigaw siya, tumalon ako ng 13 antas ng isang iglap. Hindi lang ako nakakuha ng maraming karangalan, ngunit tumaas din ang aking ki. Kaya talagang natalo ko ang mandirigma sa rurok na antas, si Jopil. Talagang kahanga-hanga ako. Antas 30 na Jin Taekyung, trabaho, second-rate warrior karangalan, 410 mga titulo. 4 na titulo, mga epekto ng titulo ay kasalukuyang inilalapat, lakas, 115 stamina, 120 bilis, 115 talino, 15 karisma, 15 ki, 15 taon magagamit na puntos, wala mga katangian, anak ng isang maharlikang pamilya, lahat ng stats panandang pandagdag 5, karangalan positibo 50, kahihiyan ng pamilya, lahat ng stats negatibo 5. Karangalan negatibo 50, bagong trainee, pagkuha ng karanasan 0%, victorious, sa isang labanan, lahat ng stats na may kaugnayan sa labanan positibo 0, naisip ni Jin Taekyung. Naalala ko ba ang panahon na natakot ako sa isang simpleng bandido talagang lumaki ka na, Jin Taekyung? At nakakuha ako ng isang bagong kasanayan, one strike. Abiso ng sistema, ranggo, rurok antas, ikalawang mastery pagbabawal. Para lang kay Jin Taekyung mga epekto ng kasanayan, kumokonsumo ng stamina at ki para magbigay ng isang malakas na suntok. Nagdudulot ng pagod depende sa lakas ng atake. Nagpapahintulot ng kontrol sa dami ng kinokonsumong stamina at ki. Nag-isip si Jin Taekyung, tinatawag na one strike, pero pareho lang ito sa aking kasanayang tusok gamit ang lahat ng aking might. Ang mahalagang bahagi ay, dahil ang aking tunay na katawan ay isang frank na mga ngaso, ang paggamit ng kasanayang iyon ng isang beses ay ang aking limit. Pero ngayon na nasa katawan ako ng isang antas 30 na mandirigma sa sining, dapat kong magagamit ang kasanayang iyon ng higit sa isang beses, tama. Dahil ba nasa isang laro ako, o orihinal na isang kasanayan na nagpapahintulot ng maraming paggamit? Bigla may tumawag na tinig ang ikatlong binata. Nandyan siya. Dagdag ng isa, Ginong Jin? Bulong ng isang ginang, narinig ko na siya ang pumatay kay Jopil. Habang mumurahin ang mga matatandang lalaki sa kanilang sarili, dagdag ng isa pang babae, isang araw lang din pala. Sumabat ang isang matandang lalaki, narinig ko na hinaharap niya ang 100 tao. Mainit na bati ng isa pang matanda, magandang umaga, Ginong Jin. Naalala ni Jin Taekyung ang sinabi sa kanya ni Jin Wikyung, may mga chismis na hinaharap mo ang isang hukbo ng mandirigma para talunin si Jopil at ang kanyang 100 tao. At ikaw ay isang bayani na ligtas na nailigtas ang mga tao ng rehiyon ng Shuzhou. Nagmumuni-muni si Jin Taekyung sa kanyang sarili, alubos kong nakalimutan. Tumakbo ang isang batang lalaki, tinatawag ang bayani ng pamilya. Sumunod ang isang batang babae, ang natutulog na dragon ng Shanxi. Sumigaw ang isang ina, wow! Ang galing mo! Nagutal si Jin Taekyung, kamusta? Mumurahin ang mga matatanda, wow, at Ginong Jin. Naisip ni Jin Taekyung sa kanyang sarili, hula ko mas lumaki pa ang mga chismis kaysa sa inakala ko medyo nakakahiya pero kahit na hindi masamang pakiramdam. Sino ang makakaalam kung kailan ako makakakuha ng pagkakataong tulad nito? Lintik! Salamat sa lahat ng ito, lumipad ang aking karangalan. Ibig kong sabihin dahil din kay Jin Wikyung. Gusto niyang patunayan sa mga tao na totoo ang mga chismis na tinulungan niya ako noon. Habang itinataas ni Jin Wikyung si Jin Taekyung na parang sa Lion King at kumakanta, Nans Ingonyama Bagiti Baba, naisip ni Jin Taekyung, napakahiya ko na gusto kong magtago sa gubat. Sa isang buntong hininga, mumuni-muni siya sa kanyang sarili, kaya nakaka-overwhelm ang mga
Nagsisimula akong magsaya sa pagtira bilang Jin Taekyung sa laro ng Murim. Tumawag ang isang batang lalaki, bayani. Sumunod ang isa pang tinig, dragon ng Shanxi. Ang natutulog na bayani ng pamilyang Jin ng Taiyuan. Tahimik na nakatayo si Jin Taekyung, naisip, oras na para umalis ako sa lugar na ito. Lumitaw ang isang mensahe ng sistema, pagbabawal, para lang kay Jin Taekyung. Mga layunin, makamit ang ranggo ng first rate, makamit ang antas 30, kumpleto, makamit ang 500 karangalan, hindi pa kumpleto, gantimpala ng quest, logout. Naisip ni Jin Taekyung, mayroon na lang akong 2 kondisyon na kailangang matugunan para makapag-logout. Dahil automatic na tumataas ang aking karangalan, habang mas maraming tao ang naririnig ang mga chismis, kailangan ko lang maghintay. Ang problema ay ang aking ranggo. Plano kong gamitin ang key mula sa 100-year ginseng para makita ang pagkakaiba sa pagitan ng first rate at second rate, ngunit nasayang ko. Kaya wala na akong masyadong pagpipilian. Kung ganoon, kailangan kong humanap ng taong nakakaalam ng sagot sa aking problema. Palaging pinakamainam na magtanong kapag hindi ka sigurado. Nakatayo sa harap ng gusali ni Jin Wikyung, pumasok si Jin Taekyung. Bumati sa kanya si Jin Wikyung, maligayang pagdating. Tugon ni Jin Taekyung, pagbati. Patuloy ni Jin Wikyung, nakatanggap ako ng balita mula sa Lower District Sect. Mukhang plano ng Mount Hengsward Sect na kumuha ng higit pang mga sundalo. Tinanong ni Jin Taekyung, magiging mahirap ba ang laban? Sumagot si Jin Wikyung, iyon ang dahilan kung bakit pinaplano naming atakihin ang kanilang pangunahing puwersa bago pa nila magkaroon ng pagkakataong gawin yon. Si Jin Taekyung, nagulat, ay nagtanong, kailan yon mangyayari? Sumagot si Jin Wikyung, sa 2 araw. Tumahimik ang silid. Naisip ni Jin Taekyung sa kanyang sarili, sisirain, bakit ang aga nito? Makakapag-log out kaya ako bago yon? Nagpatuloy si Jin Wikyung, sa kabutihang palad, ang 5 gate ng Shanxi, kung saan ang pangunahing pamilya ay laging nagkaroon ng magandang relasyon, ay nagpa siyang tumulong sa atin. Nais kong kunin mo ang isang bahagi ng kanilang puwersa at protektahan ang ating likuran. Isang abiso ng sistema ang lumitaw, quest, rearguard, inatasan ka ni Jin Wikyung na protektahan ang kanilang likuran. Sa pagtanggap ng quest na ito, ang ibang martial warriors ay magaganyak ng iyong tapang at determinasyon, at magsisimulang purihin ang iyong pangalan. Uri, panandali ang quest antas, pangalawang antas paghihigpit, para lamang kay Jin Taekyung layunin, tanggapin ang mga kondisyon ni Jin Wikyung, hindi kumpleto, gantimpala sa quest, tumaas ang katanyagan ng 10 pagkabigo sa quest, bumaba ang katanyagan ng 10. Utal-utal na sabi ni Jin Taekyung, gagawin ko. Tinatanggap ko. Tumunog ang isang abiso ng sistema, tumaas ang iyong katanyagan ng 10. Naisip ni Jin Taekyung, ang ibig kong sabihin duda ako na nandito pa ako sa oras na yon. Sabi ni Jin Wikyung, salamat. Natutuwa ako na maaari kitang asahan. Sa iyong presensya lamang, tiyak na tataas ang aming moral. Sumagot si Jin Taekyung, habang nagkunwaring sumusulat si Jin Wikyung sa isang balumbon. Nag-atubili si Jin Taekyung bago magtanong, may isa akong bagay na kinainteresan, alam mo, kahit papaano ay nasa pangalawang antas pa rin ako, at pumutol si Jin Wikyung, pangalawang antas ka. Utal-utal na sabi ni Jin Taekyung, kaya nga ako nagtataka kung alam mo kung ano ang kailangan kong gawin upang isulong ang aking antas. May kumpiyansang sabi ni Jin Wikyung, isa kang unang antas. Tumutol si Jin Taekyung, hindi, sinasabi ko sa iyo sigurado ako na pangalawang antas pa rin ako. Tanong ni Jin Wikyung, sino ang nagsabi niyan sa iyo? Sumagot si Jin Taekyung, well, walang nagsabi sa akin na ako ay pangalawang antas. Naisip niya, buntong hininga, ito ay nakakabigo. Hindi ko naman siya mapapakita ng aking system status, mahirap ipaliwanag, ngunit sa tingin ko lang ay pangalawang antas pa rin akong mandirigma. Umiti si Jin Wikyung, kaya ikaw ang naniniwala na ikaw ay isang pangalawang antas na mandirigma. Tango ni Jin Taekyung. Tumayo si Jin Wikyung at sinabi, kung gayon ito ay simple. Sabik na tanong ni Jin Taekyung, talaga? Naglakad si Jin Wikyung palapit kay Jin Taekyung, isinawsaw ang kanyang daliri sa isang tasa ng green tea, at sumulat ng isang salita sa mesa, paniniwala. Pareho silang umiti, napagtanto ang bigat ng isang salitang iyon. Tanong ni Jin Taekyung, nangangahulugan ba yon ng paniniwala? Sumagot si Jin Wikyung, kailangan mo lamang maniwala sa iyong sarili. Naiinis na sabi ni Jin Taekyung, ano ang kinalaman niyan sa pagtaas ng aking antas ng realm? Tugon ni Jin Wikyung, lahat ay kinalaman nito. Ang martial arts ay nagsisimula sa paniniwala, ito ay nagsisimula sa paniniwala. Tinanong ni Jin Taekyung, ano ang pinaniniwalaan ko? Pagkatapos, naisip niya sa kanyang sarili. Ano ang pinaniniwalaan ko sa buong oras na ito? Ang sistema.
Ang dahilan kung bakit ko iniisip na ako ay isang pangalawang antas na mandirigma ay dahil ang sistema ay patuloy na nagsasabi sa akin na ako ay isang pangalawang antas na mandirigma, ngunit hindi ba ang sistema ay idinisenyo upang sabihin lamang ang totoo? Mayroon bang sistema sa mundong ito na nagsasabi sa mga gumagamit nito ng maling impormasyon? Gayunpaman, ayon kay Jin Wikyong, ako ay isa ng unang antas na mandirigma kaya, kung ang sinabi ng sistema ay hindi kasinungalingan. Kung gayon ang katotohanan na naniniwala akong ako ay pangalawang antas pa rin ay dahil ang sistema ay isang salamin lamang ng aking sarili. Nagawa kong talunin ang isang unang antas na mandirigma, si Lee Seo-jun, nag-iisang pumatay ng isang grupo ng mga mersenaryo at pumatay pa ng isang martial master sa Peak Realm. Sompain. Kung gayon walang paraan na pangalawang antas na mandirigma pa rin ako. Nagpahayag si Jin Taekyong, isa na akong unang antas na mandirigma. Habang lumiliwanag ang liwanag, isang abiso ng sistema ang tumunog, ding. Naabot mo na ang unang antas na espiritual na realm, ding. Ang mga antas ng iyong mga kasanayan ay tumaas din ng isa, ding. Ang iyong panlabas at panloob na estado ay makabuluhang bumuti, ding. Ang base ng iyong tiyan ay tumaas, ding. Level up, ding. Level up, ding. Ang iyong katanyagan ay tumaas ng isa, ding. Ang iyong katanyagan ay tumaas ng isa. Ding! Ang iyong katanyagan ay tumaas ng isa. Ang mga tao ay nagbulungan, huwa ang natutulog na dragon ng Shanxi. Gumaling na ba siya? Isang ginang ang nagpuna, ikatlong batang Panginoon. Naisip ni Jin Taekyong sa kanyang sarili, sa paraan ng pagtrato ng mga taong ito sa akin, para bang palagi nila akong minamahal hindi na tumataas ang aking katanyagan. Ngayong halos lahat ay nakarinig na tungkol sa akin, kaya napipilitan akong gumamit ng mga ganitong paraan. Biglang, lumitaw si Joon at nagsabi, Panginoong Jin. Ako, tagaprotekta ng ikatlong gate, si Joon, ay nagpapakita ng aking paggalang. Bati ni Jin Taekyong, kumusta, habang naglalakad siya lampasan siya. Bigla siyang lumingon at nagtanong, Teka. Ikaw ba ay mula sa 5 gate ng Shanxi? Sumagot si Joon, iyan ay tama. Bulalas ni Jin Taekyong, Salamat sa pagpunta rito upang tulungan kami, habang nakikipagkamay siya kay Joon. Tugon ni Joon, huwag mo na pong banggitin. Ang ikatlong gate ay pinarangalan ng katotohanan na ang pamilyang Jin ng Taiyuan ay isinama kami sa kanilang maluwalhating misyon. Naisip ni Jin Taekyong sa kanyang sarili, salamat sa pagtaas ng aking katanyagan at pagpunta rito upang lumaban para sa akin. Pagkatapos ay sinabi niya, haha, dahil ang mga Imperial Protector ng Jade Emperor ay narito, ako ay alis na at. Pumutol si John, Kung okay lang sa'yo, maaari ka bang makisalo sa amin ng tsa? Sumagot si Jin Taekyong, paumanhin. May kailangan akong gawin ngayon, itinuro niya ang medicinal hall at idinagdag, ang mga tagalabas ay bawal pumasok. Sumagot si John, Sa loob ng medicinal hall, umungol sa sakit si Hyuk Mujin, mamamatay na ako. Nagpuna si Hanyop, isang himala na hindi ka patay sa simula pa lang. Inamin ni Hyuk Mujin, tama ka kapag pumikit ako, naaalala ko ang panahon na ginamit ni Jopil ang kanyang one palm strike, halimaw siya. Paano niya nagawa ang isang bagay na yon? Sumagot si Hanyop, ito ay dahil siya ay isang martial master sa Peak Realm. Tanong ni Hyuk Mujin, hoy, okay lang ba talaga sa'yo yon? Tanong ni Hanyop, ha? Ano ang ibig mong sabihin? Ang katotohanan na ako ay mahina. Mabilis na nagpaliwanag si Hyuk Mujin, hindi iyon ang sinusubukan kong sabihin. Sumagot si Hanyop, alam ko na laging mahina ako. Hindi ko lang ito gustong tanggapin. Tumahimik si Hyuk Mujin. Nagpatuloy si Hanyop, ngunit mula ngayon, susubukan ko ang aking makakaya upang maging mas malakas. Kasing lakas ni Jopil. Hindi mas malakas pa kay Jopil. Naguluhan si Hyuk Mujin at bulalas, ikaw. Idinagdag ni Hanyop, noong sinimulan kong mag-isip ng ganyan, nakaramdam ako ng mas malaking kaligayahan. Napagtanto ko na kung ako ay naging isang martial master sa Peak Realm, kung gayon maaari akong maging talagang malakas. Kaya iyon ang paulit-ulit kong sinasabi sa aking sarili. Maaaring pagtawanan ako ng mga tao, ngunit ito ay tungkol sa kung gaano karaming pagsisikap ang ilalagay ko upang makamit iyon at pagmamasid ni Hyuk Mujin kahit siya ay nagbago. Determinado, nagpahayag si Hyuk Mujin, hindi. Ako ang makakamit niyan. Bulalas ni Hanyop, Pareho silang ngumiti sa isa't isa. Sabi ni Hanyop, hindi pwede. Medyo sigurado ako na mas malakas ako kaysa sayo. Sumagot si Hyuk Mujin, hindi sa tingin ko. Malamang na ako ang makakahigit sayo. Habang bumukas at nagsara ang pinto, idinagdag ni Hyuk Mujin, dapat muna tayong tumuon sa paghihigit kay Jopil. Pareho silang tumawa, sabay sabi, hahaha.
Sa labas, buntong hininga ni Jin Taekyung, Will. Iniisip ko kung ano ang pinag-uusapan ng mga taong ito of nakakailang. Ngunit ang mga taong ito ay nagpi-film ng kanilang sariling drama dyan. Sila ay masyadong nakakailang. Plano kong magpaalam sa kanila bago magsimula ang digmaan, ngunit ang oras ito ay medyo mahirap para sa akin na gambalain sila ngayon. Umalis na lang tayo. Walang dahilan para makipag-usap ako sa kanila, tama ba? Dapat maging kontento na ako sa makita ang kanilang mga mukha. Biglang, lumitaw si Seo Yul at nagsabi, ha? Sumagot si Jin Taekyung, Gilel. Itinuro niya si Jin Taekyung at bulalas, ito ang ginoong tagapagligtas. Bulong ni Jin Taekyung sa kanyang sarili, pero hindi ako isang ginoo. Makalipas ang ilang sandali, tumawag si Tiyuhin Gong Yachung, Panginoong Jin. Sumabay si Seo Cheon, tagapagligtas. Awkward na tumawa si Jin Taekyung habang hinihila ni Seo Yul at nagtanong, kumusta ang pakiramdam mo? Sumagot si Tiyuhin Gong Yachung, ako ay halos ganap ng gumaling. Ako ay nagpapagaling ng ilang panahon. Gayunpaman, narinig ko na ang isang malaking digmaan ay malapit nang magsimula. Sana ay maayos ang lahat sa mga tuntunin ng paghahanda. Si Jin Taekyung, naguluhan, ay naisip sa kanyang sarili, hindi ba ang pangunahing puwersa lamang ang dapat makaalam tungkol dito? Kung kahit isang tao tulad ni Gong Yachung, na ginugol ang lahat ng kanyang oras sa infirmary, ay nakakaalam nito, hindi ba't nangangahulugan iyon na ang buong pamilyang Jin ng Taiyuan ay may alam? Ang digmaang ito magiging okay kaya ito? Paano kung isang espiya mula sa Mount Hengsword Sect ay makarinig tungkol dito? Isang abiso ng sistema ang tumunog, may nakarinig tungkol sa iyong mga alingaungaw at naantig sa iyong mga gawa. Tumaas ang iyong katanyagan. Buntong hininga si Jin Taekyung sa loob. Bahala na. Hindi naman mahalaga dahil sa lalong madaling panahon, wala na itong kinalaman sa akin. Tumawag muli si Tiyuhin Gong Yachung, Panginoong Jin. Nagising si Jin Taekyung mula sa kanyang mga iniisip. Lahat ay umuusad ng maayos. Sabi ni Tiyuhin Gong Yachung, dahil ang labanang ito ang magpapasya sa kapalaran ng pamilya, sigurado akong ang batang Panginoon ay lubhang nag-aalala. Gayunpaman, natutuwa ako na nagawa kong mabawi ang mga gamit na iyong iniwan. Si Jin Taekyung ay kumurap sa pagkalito. May iniwan ako? Sa tingin ko hindi ha. Habang inabot ni Seo Cheon ang bagay, nagpaliwanag si Tiyuhin Gong Yachung, dahil ikaw ay walang malay, ito ang mga bagay na hindi mo nakuha. Palaging pinakamahusay na ibalik ang mga bagay na hindi atin. Mangyaring buksan ito kapag may pagkakataon, kung maaari, palayo sa mga kahina-hinalang mata. Si Jin Taekyung, naguguluhan pa rin, ay nagtanong, ano ito? Mahalaga ba ito? Hindi niya napigilan at binuksan ito, bulalas, hua. Banal na ito ay hindi ka panipaniwala. Isang abiso ng sistema ang tumunog, bagay, Divine Palm of Fire Uri, Martial Arts Scroll paghihigpit, para lamang sa ranggo na Transcendence, tagapagmay-ari ng Divine Flames. Isa sa mga lihim na turo ng nagniningas na pamilya na ginagamit ang kapangyarihan ng apoy at init. Epekto, maaaring matutunan ang Divine Palm of Fire. Sinundan ito ng isa pang abiso ng sistema, bagay, Burning Flames Pill Uri, Spiritual Pill mga paghihigpit, wala ranggo, peak lihim na espiritual na pill ng nagniningas na pamilya. Epekto, sa pagkonsumo, tumatanggap ng 30 taon ng ki. Side effect, kung hindi mo makontrol ang malakas na apoy mula sa pill, ikaw ay mamamatay ng marahas. Isa pang abiso ang lumitaw, bagay, isang walang pangalang espada uri, blade ranggo, wala mga paghihigpit, wala isang napakatulis na blade na huwad mula sa 10,000 taon na pinatigas na bakal. Pagkatapos sumipsip ng dugo ng mga tao sa loob ng maraming taon, ang blade ay nagbago. Upang mailabas ang tunay na potensyal nito, isang espesyal na kondisyon ang dapat matugunan. Epekto, hindi alam. Naisip ni Jin Taekyung sa kanyang sarili, ha? Kung plano mong ibigay sa akin ang mga kahangahangang bagay na ito, dapat ay ginawa mo na ito mula sa simula ng larong ito. Halatang sinusubukan mong panatilihin akong maglaro ng mas matagal. Hindi ako maniniwala dyan. Tumingin siya palayo, ngunit di nagtagal ay nagsimulang lumuha, bulong, Jenny, ngunit ang mga bagay na iyon ay napakaganda. Paano kung ininom ko ang espiritual na pill na iyon at natutunan kong gamitin ang Divine Palm of Fire? Malamang na makakapagpatawag ako ng apoy mula sa aking mga kamay, tulad ni Joe Pill ito ay magmumukhang napaka-cool. Sa kanyang imahinasyon, bigla siyang nagliyab, sumisigaw sa sakit, Hindi ko mapatay ang apoy. Pagbalik sa katotohanan, pinaalalahanan ni Jin Taekyung ang kanyang sarili, ang kaligtasan ang aking paunahing prioridad. Hindi ko makakalimutan iyon.
Sa sandaling lumihis ako sa landas na yon, papatayin ko ang aking sarili. Isang abiso ng sistema ang tumunog muli, kumakalat ang mga alingaungaw tungkol sa iyong mga gawa. Tumaas ang iyong katanyagan. Samantala, isang madilim na figura ang nagtanong sa panganay na nakatatanda, lahat ba ay kontrolad? Sumagot ang panganay na nakatatanda, tiyak. Ipinosisyon ko na ang aking mga puwersa. Nagbabala ang madilim na figura, huwag mong bantayan. Kung ang matalinong maliit na pinuno ng pamilya ay makarinig ng ating plano, ang mga bagay ay maaaring maging komplikado. Tiniyak sa kanya ng panganay na nakatatanda, huwag kang mag-alala. Lahat ay handa. Nakakatakot na tumawa ang madilim na figura. Naisip ng panganay na nakatatanda sa kanyang sarili, ang araw na ang dalawang dakilang pamilya ng Shanxi ay magbanggaan sa wakas ay matatapos ang lahat at isang bagong panahon ang magsisimula. Ako ang magiging pinuno ng pamilyang Jin ng Taiyuan at pag-iisahin ang Shanxi sa ilalim ng aking pamumuno. Sa ibang eksena, malakas na tumunog ang mga tambol na ikinagulat ni Jin Taikyong. Isang abiso ng sistema ang tumunog, nakikita lamang ni Jin Taikyong. Makamit ang ranggo ng unang antas, kumpleto. Makamit ang antas 30, kumpleto. Makamit ang 500 katanyagan, 475 paghahati 500, gantimpala sa quest, logout. Nagsimulang magpawis si Jin Taikyong. Isa pang abiso ang umalingaungaw, lahat ng tao sa pamilyang Jin ng Taiyuan ay nakarinig ng iyong mga alingaungaw. Bulong niya sa kanyang sarili, sisirain sa ganitong paraan, kailangan ko talagang lumahok sa digmaang ito. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.